Maraming tao ang naniniwala na ang regular na pagpapacheck up ay laging pinakamainam na paraan para manatiling malusog. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na pagdating mo sa isang tiyak na edad, ang ilan sa mga test na ito ay maaaring maging delikado sa iyong kalusugan? Parang hindi ka pani-paniwala. Pero totoo ito, hindi lahat ng screening ay ligtas o walang panganib. Sa katunayan, may mga routine na test na ibinibigay sa matatanda na pwedeng magdulot ng maling resulta, sobrang pag-aalala at minsan ay mapanganib na mga operasyon. Hindi ito para takutin ka. Isa lang itong bagay na mas marami ng doktor ang napapansin, lalo na kapag nag-aalaga sila ng mga pasyenteng lampas 70 taong gulang. Unti-unti na ring kinikilala ng medisina na ang pare-parehong paraan ng pagsusuri ay maaring makasama sa mga matatanda imbes na makatulong. Sa video na ito, tatalakayin natin ng tapat at malinaw ang 5 karaniwang health check-up na dapat pag-isipang mabuti ng mga senior. Ito ay mga screening na mismong ilang veteranong doktor ay ayaw nang ipagawa sa sarili nila. Pag-uusapan natin kung bakit patuloy pa rin itong nirerekomenda, ano ang mga panganib na hindi agad nakikita, at anong mas ligtas na paraan ang pwedeng gawin para manatiling may alam sa kalagayan ng kalusugan nang hindi nalalagay sa hindi kailangang panganib. Karapat-dapat kang magkaroon ng pangangalagang medikal na isinasaalang-alang ang iyong edad, ang natatanging pangangailangan ng iyong katawan at ang kabuuang kalagayan ng iyong kalusugan. Kung gusto mong protektahan ang sarili mo nang hindi naaabuso ng labis-labis na gamutan, gamot o komplikadong sistema ng modernong pangangalaga, ang video na ito ay para sa iyo. Hindi namin layuning takutin ka. Gusto naming bigyan ka ng kaalaman, kumpiyansa at pag-unawa para makagawa ka ng matalinong desisyon tungkol sa iyong kalusugan matapos ang edad 70. Kaya simulan na natin. Una sa listahan, ang issue tungkol sa colonoscopy. Sa loob ng maraming taon, ang colonoscopy ay tinuturing na pinakamabisang paraan para matuklasan ang colon cancer. Pero kapag lumampas ka na sa edad na 70, lalo na kung wala kang sintomas o family history ng sakit, ang test na ito ay pwedeng mas makasama kaysa makatulong. Ang screening na nakatulong noon sa edad 50 o 60 ay maaaring magdala ng hindi kailangang panganib, stress at pagkakaospital sa mas matandang edad. Bakit ito nangyayari? Dahil ang mismong proseso ay mabigat sa katawan. Kailangang lubusang linisin ang bituka, sumailalim sa sedation at ipasok ang isang mahabang tubo sa loob ng iyong tiyan. Para sa mas nakababatang tao, ito ay mahirap na. Pero para sa matatanda, ito ay mas mapanganib. Ang bowel prep pa lang ay pwedeng magdulot ng matinding dehydration at problema sa balanse ng electrolytes sa katawan. 2 bagay na seryosong panganib para sa mga matatanda. Bukod pa rito, ang mga gamot pampatulog na ginagamit sa procedure ay maaaring manatili ng mas matagal sa katawan ng matatanda na nagdudulot ng pagkalito, pagkahilo at mas mataas na posibilidad ng pagkadulas o pagkahulog. Pero may mas malaki pang problema. Maraming taong lampas 75 nagpa-colonoscopy ang napapasailalim sa operasyon dahil sa maliliit na polip na nakita, mga polip na maaaring hindi naman talaga magiging problema. Ang mga ito ay mabagal lumaki at pwedeng abutin ng 10 hanggang 15 taon bago maging delikado. Para sa isang taong nasa 70 o 80, maaaring hindi na ito maging mahalaga. Pero ang pagkakadiskubre ng maliit na sugat na iyon ay nagdulot ng takot. Nauwi ito sa dagdag na scan, konsultasyon sa siruhano, at kalaunan sa operasyon kung saan inalis ang bahagi ng kanyang kidney. Naging komplikado ang operasyon, nagkaroon siya ng impeksyon at inabot ng ilang linggo sa ospital.
Lahat ng stress, sakit at gastos na ito ay nag-ugat sa isang bagay na posibleng hindi naman talaga nakaapekto sa kanyang buhay. Ang layunin ng kwentong ito ay hindi para takutin ka, kundi para ipakita kung paano ang isang test na may mabuting layunin ay maaaring humantong sa sunod-sunod na mga procedure na sa huli ay makakasama sa iyo. Habang tayo ay tumatanda, nagiging mas marupok ang ating katawan at mas tumataas ang panganib ng mga ganitong intervention. Isang simpleng biopsy o operasyon na dati walang problema noong mas bata pa, ay maaring maging isang malaking pagsubok kapag lagpas 70 ka na. Hindi natin sinisisi ang mga doktor o tinatanggihan ang makabagong teknolohiya. Ang mga professional sa medisina ay may mabuting intensyon, pero minsan ang mga gamit nila ay nakakakita ng mga bagay na hindi naman kailangang gamutin. Habang umuunlad ang medisina, kailangan ding sumabay ang ating pag-iisip. Para sa mga matatandang walang sintomas o risk factors, ang hindi pagpapagawa ng full body scan ay hindi kawalan ng malasakit sa sarili. Ito ay isang matalinong paraan ng pag-iingat. May mga mas mabuti at hindi gaanong mapanganib na paraan para bantayan ang kalusugan nang hindi nalalagay sa sobrang peligro o pagkabahala. Mga test na nakatuon lang sa tiyak na sintomas o regular na check-up sa doktor na may alam sa iyong kasaysayan ng kalusugan, ito ang mga paraang makabuluhan at hindi mapanganib. Kailangan nating baguhin ang paniniwalang mas maraming test, mas mabuti. Paglampas ng 70, ang tunay na mabuting pangangalaga ay nangangahulugang mas kaunti pero mas maingat na pagsusuri at pagtutok sa mga bagay na tunay na nagpapabuti sa kalidad ng iyong buhay. Kung ikaw ay nagiging maingat, hindi mo pinapabayaan ang sarili mong kalusugan. Sa halip, pinapahalagahan mo ito at pinipili ang mga desisyong naaayon sa pangangailangan ng iyong katawan. Nakakaakit talaga ang full body scan. Madaling isipin na kapag na-scan ang buong katawan, magkakaroon ka ng kapanatagan. Pero sa katotohanan, para sa mga matatanda, kabaligtaran ang nangyayari. Ang mga scan na ito ay ginawa para makita kahit ang pinakamaliit na abnormalidad at kapag nakita na, mahirap na itong balewalain. Ang bawat maliit na batik ay pwedeng maging sanhi ng takot at ang takot na iyon ay nauuwi sa mas marami pang test, konsultasyon at procedure. Ang katawan ng matatanda ay hindi na rin basta-basta nakakaya ang mga ito gaya ng dati. Ang pisikal na hirap mula sa sunod-sunod na test, ang emosyonal na bigat ng pag-aalala, at ang posibilidad ng seryosong komplikasyon, lahat ito ay dahilan kung bakit mapanganib ang full body scan para sa mga senior. Tandaan mo, ang tunay mong layunin ay ang tamasahin ng iyong buhay at panatilihin ang iyong kalayaan. Sa pag-iwas sa hindi kailangang test, hindi mo pinapabayaan ang kalusugan mo. Pinoprotektahan mo ito laban sa sobrang diagnosis at sobrang gamutan. Ang pagpili ng maingat at angkop na pangangalaga sa halip na labis-labis na pagsusuri ay isang makapangyarihang paraan para manatiling malusog, masaya at may kontrol sa iyong buhay pagkatapos ng edad 70. Pero sapat na ang salitang lesyon para bumalot ang takot. Sa loob lang ng isang buwan, nasa operating room na siya. Sumunod dito ang mga buwan ng masakit na paggaling, kapansin-pansing panghihina at mga problemang pangkalusugan na hindi na tuluyang nawala. Lahat dahil sa isang bagay na marahil ay hindi naman sana naging problema sa buong buhay niya. Sa mundo ng medisina, ang tawag dito ay overdiagnosis. Pero sa emosyonal na aspeto, ang ibig sabihin nito ay hindi kailangang takot. At sa usaping pinansyal, pwede nitong maubos ang iyong ipon. Ang mga full body scan ay halos hindi sakop ng insurance. Maliban na lang kung may partikular na medikal na dahilan, maraming matatanda ang napipilitang maglabas ng malaking halaga mula sa sariling bulsa. Iniisip nilang ito ay para sa kapayapaan ng isip.
Pero kadalasan, ang nabibili nila ay ang simula ng isang sistema ng paulit-ulit na test at procedure na maaaring hindi naman talaga nakakatulong. Ang responsibilidad sa sarili mong kalusugan sa panahong ito ng buhay ay iba na kaysa noong ikaw ay mas bata. Ngayon, mas mahalaga ang pagtitiwala sa sarili mong katawan. Mas mahalaga ang pakikinig sa nararamdaman mo araw-araw, hindi lang sa sinasabi ng makina o ng resulta ng isang scan. At mahalagang maunawaan na hindi lahat ng maliit na anino o batik na nakikita sa advanced imaging ay dapat pag-aksayahan ng oras, pera o pag-aalala. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyon, pakilagay ang numerong 2 sa comment section para alam kong narito ka pa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hinihikayat kitang pindutin ang subscribe button at i-on ang bell notification para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. Ang suporta mo ang dahilan kung bakit patuloy kaming makakagawa ng mga kapaki-pakinabang at nakaka-inspire na content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod. Bilang 3, ang maling paggamit ng cardiac stress tests. Sa loob ng maraming taon, ang treadmill stress test ay naging karaniwang gamit para makita kung may problema sa puso, lalo na sa mga matatanda. Mukhang simple lang ang konsepto, pabilisin ang tibok ng puso at obserbahan kung paano ito nagre-react sa stress. Pero paglampas mo ng edad 70, ang test na ito ay maaaring hindi na epektibo at minsan pa nga ay mapanganib. At ang masama, hindi ito agad napapansin ng matatanda hanggang huli na. Ang isang test na dating nakakatulong sa edad 50 o 60 ay unti-unting nawawala ang bisa habang tumatanda. Bakit? Dahil ang cardiac stress tests ay madalas magpakita ng tinatawag ng mga doktor na false positives sa mga matatanda. Ang false positive ay kapag sinasabi ng test na may problema sa puso kahit wala naman talaga. Madalas itong mangyari sa matatanda dahil sa natural na pagbabago ng katawan. Tumitigas ang mga ugat, mas pabago-bago ang blood pressure at nagkakaroon ng pagbabago sa galaw ng kuryente ng puso na hindi naman laging senyales ng sakit. Ang problema, hindi ito naiintindihan ng mismong test. Basta may nakitang kakaiba, nag-a-alarm ito, at dito na nagsisimula ang sunod-sunod na test at procedure. Pwede itong humantong sa mga invasive procedure tulad ng angiogram, catheterization, at kung minsan ay paglalagay ng stent o bypass surgery. Lahat ng ito ay may kasamang malalaking panganib. Para sa matatanda, seryoso ang mga panganib na ito, tulad ng internal bleeding, sira sa kidney mula sa contrast dye ng ilang test at biglang bagsak ng blood pressure. Ang paggaling sa mga procedure na ito ay mas mabagal na at mas mahirap habang tumatanda at mas mataas ang posibilidad ng komplikasyon. Mula sa isang tila simpleng treadmill test, pwede kang humantong sa ospital nagtatanong kung paano ito lumala ng ganoon kabilis. Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ni George, isang 74 na anyos na retiradong bus driver. Maganda ang kanyang kalusugan, walang pananakit sa dibdib, walang problema sa paghinga, walang labis na pagkapagod. Sa isang routine check-up, inirekomenda ng doktor ang stress test. Pangiwas lang daw. Hindi malinaw ang resulta ng test kaya ni-refer siya sa cardiologist. Sa loob ng 3 linggo, sumailalim na siya sa angioplasty para sa isang bara na hindi naman nagdulot ng kahit anong sintomas. Pagkalipas ng 1 buwan, nagkaroon siya ng malalang impeksyon sa lugar kung saan ipinasok ang catheter. Nauwi siya sa ICU at halos 6 na buwan siyang palipat-lipat sa ospital at rehab center. Simula noon, hindi na muling bumalik sa dati ang kanyang buhay. Kaya tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Sulit ba talaga ang stress test na iyon?
Ngayon, maraming eksperto sa puso at organisasyong nakatutok sa kalusugan ng matatanda ang hindi na nagre-rekomenda ng routine stress tests para sa mga matatanda na walang sintomas. Sinasabi nila na kung wala kang pananakit sa dibdib, walang hirap sa paghinga o walang di pangkaraniwang pagkapagod, malamang wala kang mapapala sa test na ito, pero pwede kang malagay sa panganib. Mahalaga ang payong ito lalo na kung ang layunin mo ay hindi lang basta pahabain ang buhay, kundi ang masiyahan sa buhay na meron ka. Natural lang na gusto nating tiyaking maayos ang ating puso dahil ito ang simbolo ng ating buhay. Pero tandaan, hindi lahat ng pagsisiguro ay ligtas o makakabuti. Dito ngayon pumapasok ang tunay na karunungan. Ang pagiging malusog habang tumatanda ay hindi tungkol sa paghahanap ng bawat maliit na posibleng problema. Ito ay tungkol sa pakikinig sa mga senyales ng iyong katawan, sa pagpapanatili ng iyong kakayahang mabuhay ng mag-isa, at sa pag-iwas sa mga medikal na interbensyon na maaaring makasama kaysa makatulong. Hindi ito nangangahulugang baliwalain ang kalusugan ng iyong puso. Sa kabaligtaran, napakahalaga pa rin ang pangangalaga sa puso. Pero sa halip na sumabak agad sa stress test na mas akma sa mga mas batang pasyente, dapat tayong tumutok sa mga simpleng gawi na napatunayang epektibo. Araw-araw na paglalakad, pagkain ng balanse at masustansyang pagkain, pananatiling konektado sa mga mahal sa buhay at pag-aalaga sa emosyon at stress. Ang mga pamumuhay na ito ang tunay na nagpapatibay sa puso paglampas ng edad 70. Hindi komplikadong makina, hindi mga wire at hindi mga test na ginawa para sa mga nasa kalagitnaang edad. Sa yugtong ito ng buhay, ang pinakakailangan natin ay pagkakaroon ng malinaw na pag-unawa. Kailangan ng lakas, ng loob para tumanggi sa isang medikal na test kahit na ito ay iniaalok. Kailangan ng karunungan para maunawaan na hindi lahat ng screening ay makakabuti. At minsan, ang pinakamalusog at makapangyarihang desisyon ay ang tanggihan ang isang test na pwedeng magdulot ng higit pang panganib kaysa benepisyo. Ngayon, dumako tayo sa bilang 4, ang mga panganib ng routine colonoscopy. Ang colon cancer ay isang nakakatakot na sakit. Madalas itong nagsisimula ng tahimik, halos walang sintomas, at pagdating ng mga palatandaan, pakiramdam ng marami ay huli na para kumilos. Kaya't matagal nang ipinagdiriwang ang colonoscopy bilang epektibong paraan para maagang madiskubre ang kanser. Pero ang totoo, paglampas ng isang tiyak na edad, lalo na sa lagpas 70, ang mga panganib ng colonoscopy ay maaaring mas malaki na kaysa sa mga benepisyo nito. Para sa maraming matatanda, ang screening na ito ay pwedeng magdulot ng mas maraming problema kaysa sa naiwasan nito. Tingnan natin ang mismong procedure. Ang colonoscopy ay nangangailangan ng pampatulog o sedasyon at ang anesthesia sa matatanda ay may kaakibat na malaking panganib. Habang tumatanda, mas mabagal na ang paggana ng atay sa pagproseso ng gamot at ang utak ay mas sensitibo na sa sedatives. Ang kombinasyong ito ay naglalagay sa mga matatanda sa mas mataas na panganib ng tinatawag na post-operative cognitive dysfunction, isang medikal na termino para sa matagal na kalituhan, problema sa memorya at pagkahilo ng isip na maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan pagkatapos ng procedure. At nariyan din ang paghahanda ng bituka. Kung naranasan mo nang magpa-colonoscopy, alam mong kailangan mong uminom ng maraming laxative para lubusang malinis ang bituka. Pero para sa matatanda, ang hakbang na ito ay lalong mapanganib. Maaari itong magdulot ng matinding dehydration, masamang balance ng electrolytes, sira sa kidney at sobrang pagkapagod, pisikal man o emosyonal.
Isang maling hakbang lang sa banyo habang ginagawa ang prep ay maaaring magdulot ng pagkahilo, biglaang pagkakatumba o aksidente sa kalagitnaan ng gabi. At hindi ito bihirang mangyari. Ang mga ganitong insidente ay madalas sa mga senior, lalo na sa mga nakatira ng mag-isa. Pero marahil ang pinakahindi napapansin na panganib ay ang tinatawag na time horizon of benefit. Ang colonoscopy ay mahusay sa pagtukoy ng slow-growing polyps na maaaring maging cancer pagkalipas ng 10 hanggang 15 taon. Pero kung ikaw ay nasa 70 o 80 taon na at malinis ang mga naunang resulta ng colonoscopy mo, napakaliit na ng posibilidad na ang mga polyps na ito ay magiging banta sa natitirang taon ng iyong buhay. Marami ng kilalang medikal na organisasyon ang nagsasabing paglampas ng isang tiyak na edad, mas kumakaunti ang benepisyo ng colonoscopy habang mas tumataas ang panganib ng mga komplikasyon tulad ng pagdurugo, pagkabutas ng kolon at hindi magandang reaksyon sa anesthesia. Isaalang-alang natin ang kwento ni Eileen, isang 78 anyos na retiradong guro. Malinis ang colonoscopy niya noong edad 68 at muli noong 73. Pero nang irekomenda ng doktor ang isa pa sa edad 78, pumayag siya sa paniniwalang ito ay para sa kaligtasan niya. Sa mismong procedure, nabutas ang kanyang kolon, isang bihira pero seryosong komplikasyon. Kinailangan niyang sumailalim sa emergency surgery at halos 1 buwan siyang nanatili sa ospital. Bagamat nakaligtas si Eileen, hindi na siya tuluyang nakabawi. Nawalan siya ng lakas at ng malaking bahagi ng kanyang kalayaan. Madalas niyang isipin kung sana may nagsabi sa kanya na ang mga panganib ng test ay mas mataas kaysa sa benepisyo sa kanyang edad. Bakit nangyayari ang ganito? Isa sa mga pangunahing dahilan ay inertia sa medical practice. Ang ideya na kung ang isang test ay epektibo sa edad 50, dapat ay epektibo pa rin sa edad 75. Pero sa katunayan, malaki ang nababago ng pagtanda. Ang mga bagay na minsang naging proteksyon natin ay pwedeng maging panganib kalaunan at ang natural nating takot sa kanser ay maaaring humadlang sa tunay nating layunin sa yugtong ito ng buhay. Ang mga layuning iyon ay kinabibilangan ng pananatiling aktibo, malinaw ang isipan at maayos ang emosyon. Walang kahit anong test, gaano man ito ka-advance, ang dapat isugal ang mga bagay na ito para lang sa maliit na posibilidad na mapahaba ang buhay. Ang mas mahalagang bantayan paglampas ng edad 70 ay ang mga tunay na babala ng sakit tulad ng hindi maipaliwanag na pagbawas ng timbang, tuloy-tuloy na pananakit ng tiyan o pagkakaroon ng dugo sa dumi. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pagpapasuri ay talagang mahalaga. Pero kung wala kang sintomas at naging maganda ang resulta ng mga naunang colonoscopy, maaaring hindi mo na kailangan ng isa pang routine screening. At sa halip na makatulong, pwede pa itong ilagay sa panganib ang iyong kalusugan. Dito napakahalaga na ikaw mismo ang may kontrol sa mga desisyon para sa kalusugan mo. Ang pagiging maalam ay hindi lang basta pagsang-ayon sa mga test dahil ito'y nakasanayan o dahil sa takot. Ang katawan mo ay karapat-dapat sa maingat at may paggalang na pangangalaga, hindi sa mga hindi kailangang pagsusuri na wala ng tunay na pakinabang. Kung nanonood ka pa rin at kapaki-pakinabang sa'yo ang mga impormasyong ito, pakilagay ang numerong 4, the 4, sa comment section para alam kong narito ka pa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming video. Ang suporta mo ang nagbibigay sa amin ng lakas para ipagpatuloy ang paggawa ng content na nagbibigay kaalaman at lakas ng loob. Ngayon, tuloy na tayo. Minsan sapat na ang maliit na natuklasan para magsimula ng sunod-sunod na desisyon. Ang lolo ni Harold ay nilagyan ng stent. Pang-iwas lang,
kahit hindi naman seryoso ang bara sa kanyang mga ugat. Ang mismong procedure ang naging sanhi ng komplikasyon. Nagkaroon siya ng pagdurugo sa lugar kung saan ipinasok ang catheter. Dahil dito, naospital siya at inabot ng ilang linggo ang paggaling. Bago ito aktibo at malaya siyang gumalaw, pero pagkatapos ng lahat ng ito, naging takot na siyang kumilos, baka raw may mangyaring masama uli at bumaba ang kalidad ng kanyang buhay. Hindi kakaiba ang kwentong ito, mas madalas itong mangyari kaysa inaakala ng karamihan. Ang ugat ng problema ay ang cardiac stress tests, lalo na sa matatanda na walang sintomas, dahil madalas nilang makita ang mga normal na pagbabago sa katawan na hindi naman delikado. Pero mukhang kahina-hinala sa test result. Dahil dito ang mga doktor na gustong maging masinop ay minsang nagre-rekomenda ng dagdag na procedure. Pero ang mga karagdagang hakbang na ito ay may mga tunay na panganib, panloob na pagdurugo, sira sa kidney mula sa contrast dye, stroke o biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. At huwag din nating kalimutan ang epekto sa emosyon, ang pagdaan sa sunod-sunod na test at procedure para sa isang bagay na maaring hindi naman naging problema ay pwedeng magdulot ng tuloy-tuloy na pag-aalala. Pwede nitong sirain ang iyong kapanatagan at iparamdam sa iyo na may sakit ka kahit dati ay maayos ka naman. Para sa mga matatanda, mas malaki pa minsan ang pinsala kaysa sa benepisyo ng mga test na ito. Mahalagang maunawaan na kung wala kang sintomas tulad ng pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, labis na pagkapagod o madalas na pagkahimatay, malamang ay wala kang seryosong isyu sa puso na nangangailangan ng agarang atensyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming nangungunang organisasyon sa puso at sa kalusugan ng matatanda ang hindi na inirerekomenda ang routine stress tests para sa matatandang walang sintomas. Pero hindi rin ibig sabihin nito na pabayaan mo ang iyong puso. Sa kabaligtaran, ang pangangalaga sa puso, paglampas ng edad 70 ay napakahalaga, pero ang pinakamahusay na paraan ay sa araw-araw na pamumuhay. Regular na paglalakad, pagkain ng heart-healthy na pagkain, maayos na pag-manage ng blood pressure at pagpapanatili ng koneksyon sa mga taong mahal mo. Ang mga simpleng hakbang na ito, kapag ginagawa ng tuloy-tuloy, ay mas nakatutulong sa iyong puso kaysa sa isang stress test. Siyempre, kung makakaramdam ka ng bagong sintomas o kung lumala ang dati mo nang nararamdaman, agad kang kumonsulta sa doktor. Pero kung wala namang senyales, ang hindi pagsalang sa treadmill test ay maaaring magprotekta pa sa iyong kalusugan dahil may iwasan mo ang sunod-sunod na posibleng delikadong mga intervention. Habang tayo ay tumatanda, ang mas kailangan natin ay isang maingat at makataong pag-aalaga, hindi lang batay sa mga resulta ng pagsusuri, kundi sa kabuuang kalagayan ng ating buhay. Karapat-dapat kang alagaan ng may malasakit, may respeto sa iyong kalayaan at may layuning mapanatili mong ginagawa ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Kung nanonood ka pa rin at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakilagay ang bilang na 5 sa comments para malaman naming kasama ka namin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniimbitahan ka naming i-click ang subscribe at i-turn on ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod na videos. Ang suporta mo ay mahalaga sa amin. Dahil dito, nagagawa naming lumikha ng mga content na nagbibigay kaalaman at lakas sa iyo. Sama-sama tayong magpatuloy, isang matalinong desisyon sa bawat hakbang. Isang araw, nagpasya ang mga doktor na lagyan ng stent si Harold. Pero pagkatapos ng procedure, nagkaroon siya ng matinding komplikasyon mula sa mga blood thinner na kailangan niyang inumin. Ito ay nagdulot ng pagdurugo sa loob ng katawan. Dali-dali siyang dinala sa ospital at halos 3 buwan siyang nagpahinga para makabawi. Lahat ito ay nagsimula sa isang test na hindi naman talaga niya kailangan para sa isang problemang hindi naman nagpaparamdam. Bakit ba madalas mangyari ang ganito?
Malaki ang kinalaman ng takot. Takot na may makaligtaan, takot na baka may masamang mangyari kung walang gagawin. Pero habang tayo'y tumatanda, mahalagang baguhin ang ating pananaw. Imbes na habulin ang bawat posibleng problema, mas dapat nating unahin ang kalidad ng ating buhay, ang pag-iingat sa ating lakas, ang pagiging malaya at ang pagkakaroon ng komportableng pamumuhay. Maraming iginagalang na mga cardiologist ang nagsasabing hindi na kailangang gawin ang stress test para sa mga matatandang walang sintomas. Ayon sa pag-aaral, wala itong sapat na benepisyo para maging dahilan ng regular na paggamit. Hindi nito pinabababa ang posibilidad ng heart attack. Hindi rin ito binabawasan ang panganib ng kamatayan. At para sa mga taong walang sintomas gaya ng pananakit sa dibdib, bigla ang pagkapagod sa simpleng kilos o pagkahilo, hindi lang ito walang silbi. Maari pa itong magdulot ng panganib. Ang mas matalinong paraan ay ang pag-aalaga batay sa sintomas. Kung nakakaramdam ka ng kakaiba sa iyong pang-araw-araw na gawain, gaya ng biglang pagkapagod, paninikip ng dibdib o mabilis na tibok ng puso, dun ka dapat magpatingin. Pero kung maayos ang pakiramdam mo, mahimbing ang tulog mo at aktibo ka pa rin, ang katawan mo na mismo ang nagbibigay ng mas malinaw na impormasyon kaysa sa anumang makina. Habang tayo'y tumatanda, kailangan nating palitan ang agresibong gamutan ng maingat at matalinong pagmamasid. Hindi ito nangangahulugang sumusuko tayo sa karamdaman. Ibig sabihin nito, pinipili nating mamuhay ng may karunungan. Hindi mo kailangang labanan ang bawat posibleng sakit. Sa halip, protektahan mo ang iyong mahalagang oras, ang iyong kaisipan at ang iyong dignidad. Panghuling mensahe, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang nawawalan ka ng kapangyarihan. Sa katunayan, ito ang tamang panahon para questionin ang sistemang medikal. Para tanungin ang sarili, ang test o treatment na ito bagay ba talaga sa akin? Sa isang lipunang sobra, ang pagpapacheck-up, screenings at reseta, minsan ang pinakamatinong desisyon ay ang huwag munang gawin. At ang desisyong ito ay hindi tungkol sa pagpapabaya sa kalusugan, kundi sa mas malalim na pag-unawa rito, sa pagkilala sa sarili mong katawan, sa respeto sa iyong mga pinahahalagahan, at sa pagkakatugma ng iyong gamutan sa iyong mga layunin sa yugtong ito ng iyong buhay. Sa edad na 70 taas, ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi dapat parang pabrika na puro automatikong tests at mahigpit na rutinang sinusunod. Dapat ito ay parang isang tuloy-tuloy at makabuluhang pag-uusap tungkol sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Kung paano mo gustong gugulin ang iyong araw at kung anong mga panganib ang handa mong tanggapin. Ang basta na lang pagsunod sa mga gabay na ginawa para sa mas nakababatang tao ay maaring magpahina ng iyong katawan, magdulot ng pag-aalala at minsan pa nga ay paikliin ang buhay. Hindi dahil may masamang layunin ang mga doktor, kundi dahil ang sistemang kanilang ginagalawan ay mas nakatutok sa paghuli ng sakit kaysa sa pag-aalaga ng kabuuang kalusugan. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo na muling pag-isipan ang paraan mo ng pag-aalaga sa iyong sarili, kung binigyan ka nito ng bagong pananaw sa halaga ng iyong kalusugan, natupad na ang layunin namin. At tandaan, ang pagsasabi ng hindi sa mga hindi kailangang test ay hindi nangangahulugang pinapabayaan mo ang sarili mong kalusugan. Ito ay tungkol sa pagiging maingat at may layunin. Ito ay tungkol sa pagsasaalang-alang ng benepisyo laban sa maaaring panganib. Ito ay tungkol sa pagkilala na may mga test na pwedeng humantong sa sobrang pagdiagnose, pag-aalala at gamutan na hindi mo naman talaga kailangan. Kaya ikaw ang dapat mamuno, maging bukas at tapat sa pakikipag-usap sa iyong doktor. Tanungin mo siya kung ang test ay talagang makakaapekto sa iyong gamutan o kung idadagdag lang ito sa iyong medical record.
Maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong enerhiya, ang iyong ginhawa at ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo dahil sa yugtong ito ng buhay. Ang mga iyon ang may pinakamalaking halaga. Karapat-dapat kang mamuhay ayon sa sarili mong kagustuhan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matalinong pag-iisip, hindi malulunod sa sunod-sunod na proseso, kundi pinalalakas ng kaalaman. Hindi nakatuon sa paghahanda sa sakit, kundi nakatutok sa pagbuo ng isang buhay na may saysay, kaligayahan at tunay na koneksyon. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong saloobin. Pakilagay sa comments ang isang bagay na natutunan mo sa video na ito at kung paano mo ito maisa sa buhay. Malaking bagay sa amin ang iyong mga komento, kaya huwag mahiyang magsulat. Ang pagbasa sa mga ito ang nagsisilbing inspirasyon at lakas para ipagpatuloy namin ang paggawa ng ganitong content. Kung may nakuha kang halaga mula sa video na ito, paki-like ito, mag-subscribe sa aming channel at i-share sa iba na maaari ring makinabang. Ang iyong tuloy-tuloy na suporta ang nagbibigay daan para makalikha pa kami ng mga video na makabuluhan, nagbibigay kaalaman at nakapagpapalakas ng loob. Maraming salamat sa panunood at sana magkita-kita tayong muli sa susunod naming video.